Hi guys, good morning. This is again your Shia Rola, your VA coach as well as your digital marketer, and welcome back to my channel. So today, magtatagalog po tayo, Tatagalog English kasi yun po yung request ng iba nating viewers at ng ilan pong nag-DM sa atin. Pero welcome po sa aking channel. So, yung na-discuss na po natin last time are different types of Google Ads at the same time kung paano ka makakuha ng client. So, sana ngayong pinapanood mo to, napanood mo na yung last week's episode about dun sa paano ba makakuha ng client as a freelancer. Kasi po, yung clients po talaga, hindi po sila nauubos. Just like what I said sa video, lahat ng tao nagninegosyo. So yung negosyo kasi full cycle yan. May mga natatapos, nalulugi, pero laging meron. And kapag may negosyo, there is a need to market. Kasi hindi ka naman kikita kung hindi ka magma-market ng iyong products or ng iyong business. And doing Google Ads, doing Meta Ads are types of marketing. It's called digital marketing. So, hindi ka po mawawala ng trabaho o ng kliyente. So ngayon, ano nga bang i-discuss natin ngayong linggo? So ang i-discuss natin ngayong linggo is still about Google Ads. Baka sana sabi nyo, wala nang katapos ang Google Ads. So yes po, hindi po natatapos ang Google Ads kasi ang dami pa po natin kailangan i-discuss. Actually, ang gusto ko pong gawin sana is i-discuss sa inyo kung paano gumawa ng shopping campaign. Kasi po, isa sa pinaka-in-demand na Google Ads Manager is e-commerce Google Ads Media Buyer. Ano sasabi natin e-commerce? Ito yung mga Shopee, yung mga Lazada, yung mga Shopify, Etsy. Yun yung mga products po na nabibili nyo online. So, yun po yung e-commerce, electronic commerce. So, ang dami pong mga nag-hire ng tao doon kasi po, ang dami nagbebenta na ngayon online na halos kahit sa kamamutan may app na. Sino ba dito hindi pa nakapag-Temu? 'Di ba? Nakapag-Shopee. Ako araw-araw ako nasa TikTok. And business owners are using the trend ng e-commerce para magbenta online. So, kapag nakakuha ka ng kliyente doon, then you're really good to go. Pero for now, hindi mo na natin gagawin yung shopping campaign. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-o-audit tayo. Okay. Bakit nga ba tayo mag-o-audit? Kasi marunong ka na mag-Google search. Marunong ka na mag-Google video ads. Then, marunong ka na rin mag-display. So, yun po yung mga three main types of Google Ads na ginagawa. Yung shopping po, pang-apat lang po yan at isa lang po siya sa mga campaign. Pero technically, you're already three-fourths done with the types of Google Ads. So, kung hindi ka magsha-shopping, paano mo ba magagamit yung iyong kaalaman? Ito po ay sa pag-o-audit. Nabanggit ko doon sa isang mga tips sa pagiging freelancer at para makakuha ng client is magbigay ka ng free audit. Yung bang, sige, may kliyente ka, pero para hindi sila pa naniniwala sa'yo, for example, pwede ka magbigay ng free audit. Pag sinabi nating audit, i-check mo yung account nila, yung Google Ads account nila, then i-check mo yung campaigns nila, tama ba yung mga settings, yung setup ba nila, tama, or may pangit ba doon, yung mga ganong etc. Tapos, isasabihin mo sa kanila na these are the things na you needed help with and I can work on those. Mga ganong bagay. So, makakapagbigay ka ng value sa services mo, malalaman pa ng kliyente kung ano talaga yung kaya mong gawin. Yun po ang tinatawag na audit. Okay? Kumbaga, magbibigay ka muna ng pitch kung anong problema nila.
Like sa doctor, pag nagpunta ka ng doctor, hindi ka naman nila bibigyan ng reseta na gamot na binibenta nila agad-agad. Check muna nila kung ano yung sakit mo. Okay, ito po, may ubo po kayo, ganyan-ganyan. Ito po yung gamot na mga meron kami dito, mas effective po siya kung bibili kayo sa pharmacy. Kasi sa akin po, ako po yung magbibigay sa inyo mismo, yung mga ganon. One way for the doctor to have another set of income aside from the consultation fee. Pero sa inyo, yung consultation fee nyo ng Google Audit is free. Okay? That's how you build relationship. Tapos pag naging client mo na yun at naging maganda yung relationship nyo, napatunayan mo talaga, then they'll give you more referrals. That's where it starts and that's how you build connections. So, ano nga bang meron sa Google Audit at ano-ano ang dapat mong ino-audit? Okay, yun ang pinaka malaking tanong, ang million-dollar question natin. And I prepared a simple audit sheet. Ito po yung mga basic na ino-audit ko when I check a Google Ads account. Okay? So, as you can see, I am sharing my screen here. Okay? Sa screen na 'to, makikita nyo na meron tayong 6 na steps when doing Google Audits. I also put the audit item, kung anong kailangan mo yung audit sa specific step na yon. Then, paano, hindi to, process. Then, the next is, gradean mo sila, okay ba siya or need ba siya ng fix? So, doing this, guys, will, help you um be able to be understood by the client. Parang mali yan. Sasabihin ko na lang na para maintindihan mismo ng client kung ano yung kailangan yung i-fix. Kasi, again guys, you have to realize, hindi lahat ng client maiintindihan kung ano yung ginagawa nyo. That's the reason why they wanted to get a specialist kasi they wanted it someone na maiintindihan yung business nila at yung mga gusto nilang mangyari. Sila yung objective, ikaw yung sa execution. So let's start. Let me share my screen. So dito, so let's start with when we're doing audit, we start with account structure. Okay? So para mas maganda, I will open up an account. Ito yung account ko, if you'd notice, ito yung mga campaigns ko dito sa account ko na, wait lang, pinagagawa ko while doing some test. Okay? So, pag pumunta ka sa isang account, for example, nag-open ka ng Google account, ito yung mapupunta sa'yo, yung overview ng mga account. So, magkakaroon dito ng overview, nandito nakalagay all campaigns, tapos makikita mo dito yung mga campaigns na meron sila at need ng assistance, yung mga ganito. Dito pa lang makikita mo na agad kung may issue yung account. Meron ba siyang account balance issue? Nandito rin yung mga funds, etc. So, ano nakalagay dito sa step natin? Nakalagay dito, check mo muna yung campaigns. Okay? Campaigns daw should be separated by goal. Okay? So, dapat, kung isang campaign is search campaign lang, dapat search campaign lang. Then, kung ang campaign is display campaign lang, dapat display campaign lang. So, let's check then. So, sa campaigns ito, pag pumunta ka dito sa campaigns, makikita mo dito lahat ng active. Okay? Paano mo nasabing active? Kasi naka-all campaigns siya. Okay, tapos nakalagay dito sa campaign status, yung enabled lang, meaning lahat ng active lang. Pag inol mo po yan, then lalabas kahit yung mga naka-pause or yung mga hindi nag-work. So always just check the enabled muna. So sa enabled, check mo yung campaign reason. So ito, nakalagay dito, video ads, traffic. So anong klaseng campaign to? It's a video type of campaign. Ito naman, search traffic.
Remember, ilan bang types meron tayo sa campaign? Meron tayong search, meron tayong video, meron tayong display, meron tayong PMax, and meron tayong shopping. So dito pa lang, tama na yung kanyang campaign structure. So ilalagay nyo lang dito sa campaign separated by goal dito, okay. You can also put, let's say, a different notes, for example. Let's say, gusto mo maglagay ng note na like, display and search only. Mga ganon. Depende sa iyo yan. Nasa sa'yo na yan. Tapos, ang next mong i-check is yung account structure. Check mo yung ad groups. So, kung meron ba silang single themes. Meaning, i-click mo na ngayon yung campaign. Pagka-click mo ng campaign, i-check mo doon yung ad groups niya. Yung ad groups niya ba, nakaseparate yung gantong theme or halo-halo siya. So, check natin. So, click natin yung search campaign. Then sa search campaign, meron siyang kitchen remodeling. Check nga natin yung isa kung meron siyang ibang campaign. Okay, wala. Pero hanap tayo ng meron. Ito. So for example, ito yung campaign. Let's say enabled siya kasi ngayon naka-pause siya. Let's say enabled siya. So pinindot natin yung campaign na search. Pagpunta mo sa search, ito yung sinasabing ad groups. Ngayon, yung ad groups, pag sinabing family and living room painting, dapat yung mga keywords, pag pinindot ko to, ang keywords dapat nito is all about living room painting lang. Okay? Tapos, dapat wala ditong cabinet painting, wala ditong roofing, wala ditong kung ano-ano. So, check natin. So, pag chinek mo yung keyword, nakalagay dito living room painting, living room painters, wall painting services, living room wall painting, professional room painters, interior room painters, yung mga ganyan. Ang tawag po dyan, single theme keywords or stag, single theme ad groups, stag. Okay? Meaning po, yung keywords niya is iisa yung tema ng ad group nito. So, ang reason kung bakit iisa sila ng tema is kapag living room and painting ito, tapos naglagay ka dyan ng madaming types of keywords, then maghahalo-halo sila. So, hindi mo na alam ano mang mabenta sa negosyo ni customer. Is it the living room painting or is it the roof removal? Kasi pinag-isa-isa mo. And this is the reason why pinag-iisa lang ng theme. So, ngayon, theme to. Itong cabinet painting, pag pinindot mo naman, kitchen cabinet, colored kitchen cabinet, professional cabinet, cabinet refinishing, cabinet painters. So, single theme, ad groups din siya. So now, itong ad groups have single themes, okay siya. Hindi mo siya lalagyan ng needs to fix or needs fixing. Ngayon, another thing, search and displays campaign separated. 'Di ba? Chinek na natin yan, magka-separate naman sila. So, okay din yon. Ngayon, consistent naming convention. Ito yung important, guys. Consistent ba siya? Kasi, sa dami ng campaign ni client, minsan sa dami nila ng campaign, kasi you will get clients na will have, let's say, 10 campaigns na active. So, kung ang nakalagay doon, heller painting lang, kailangan mo pa siyang pindutin, kailangan mo pa siyang check yung inside sa talaga para malaman para saan ba yung painting or para saan ba yung ads na to. So, ang sinasabing naming convention na sinasabi is consistent ba? Ngayon, kada Google Ads Manager, may kanya-kanya silang naming convention. Ako po, natuto po ako sa aking coach, kay Sir Ian. Hi, Coach! Shoutout kay Coach Ian Bailio for teaching us students. Anyway po, natuto po kami sa kanya na we start first with the business name. Let's say Heller Painting, then
max conversion, kung anong type of bidding strategy siya. Ito max clicks kasi click siya. Then search, kung anong type of campaign siya. Search pa siya, video. Then yung date. Importante po yung convention na ganito. Bakit po? From here, you will know, okay, ito yung business, ito yung bidding strategy, ito yung type of campaign, and ito yung, wala na, ito yung date. Kasi guys, kapag ang daming campaign dyan, you won't identify or you won't know kailan sila nag-start. Minsan, meron ditong iba sa column nakalagay na start date, pero hindi lahat may ganun. You have to put that specific column pa dito. Mag-a-add ka pa dito ng specific column para doon. Pero bakit ka pa naman mag-a-add kung pwede namang yung convention nila ganun? Now, if the client is using a specific naming convention, then kailangan mo lang yung i-verify sa kanila. Kasi ang ginawa ko is I just verified with them kung yung naming convention ba nila is ganito, so I can adapt. Kasi may mga naming convention na is stress out kung may nakalagay, I encountered one na nakalagay FP slash the business name slash ganito, ganyan-ganyan. Akala ko yung FP, specific department yon. Yun pala, pangalan pala yon ng previous Google Ads Manager. Ang pangalan niya is Fritzy Peterson. So parang FP siya. So that's how he does his naming convention para malaman niya kung ano yung mga ads na ginawa niya. Pwede din naman yon. So I have to ask my client, pwede ko bang baguhin yung naming convention to this? Nung inapprove naman niya, then pinalitan ko na. Pero nung hindi niya inapprove, kasi nasanay na rin siya, let's say, nag-check ng reports na nandun, then hindi ko na pinapalitan. Okay? So hindi naman yun kaso. Ang importante lang is, maintindihan mo yung naming convention nila and kailangan consistent siya sa lahat. So if it's consistent, just like what you saw, then you can click OK na dito. So if you would notice, account structure-wise, okay siya. So the next one or the next step, the second step rather, is targeting settings. Ito na siya. So first is correct locations targeted. So if naalala nyo sa mga videos ko before, pinakita ko na nasa Pilipinas ka, and pakita ko na lang sa inyo ulit. Floor, ay, roof painting, Florida. Yan. Sa Florida. Pag ganito guys, pag lumabas yung gantong campaign, ito, taga Florida siya, tas napa sa Pilipinas ako, Mandaluyong, this means mali yung targeting dito. Kasi naka-global reach siya. So, pag pinindot ko to, tas nag-sign up ako sa kanila, hindi naman sila makakapunta ng Pilipinas. So, this is the reason why it is important for you to check the location targeting. Okay? So, now let's check. Paano ba siya i-check? All you need to do is go to the campaign. Ito. Nasaan yung Healer Max? Ito yung campaign niya. Pag clinic mo yan, may option po yan. You can either go here sa locations. Ayan. Ang targeted ko daw is Pennsylvania, USA. Or, you can also go here. Let's say, nasa campaign pa rin kayo. You can go here under campaign settings. Sa campaign settings, meron po yan ditong location. Ito po, ito. So ngayon, nandito siya. Pinili ko is presence. People in or regularly in your location. Kasi po, nung ginawa ko tong campaign na to for Haler Painting, Haler Painting is nakuha ko lang siya sa Google. Ginawa ko lang sila ng sample ad. Ang sinaservicean lang po nila is Pennsylvania. So, dun ko po yun nakita. Ngayon, nakita mo, tama naman yung targeting niya. Location, di okay. Pero pag hindi, kunwari yung room painting floor nakalagay mo, nagay mo dito, global location.
anywhere. Pag sinabing anywhere kasi guys, is available yung ads anywhere. Pero syempre guys, you also have to understand muna, yung business ba nila anywhere or talagang located lang sila sa isang area? Kasi may mga service-based, for example, may mga virtual assistant company na nagsiservice sa buong mundo. So, kung yun ang nagawan mo ng ads, baka talagang anywhere siya. So, you also have to check that. Pero you can just put the note here. Ngayon, check natin yung second dun sa targeting setting. Ad schedule aligns with active business hours. Normally, hindi naman to necessary, pero depende. Kung service-based kasi yung client mo, meaning dental office, clinic, spa, normally hindi po yan 24 hours. So, kailangan po dapat naka-align yung business hours. So, dito lang din yon sa campaign, sa dito sa gilid, ad schedule, pindutin mo lang po to. Ngayon, makikita mo dito yung ad. Nandito yan dito, ad schedule, ito. Pero pag wala dito, okay lang. However, kapag may actual campaign ka, may lalabas po dito na information or data ng gaano kadalas ang minsan, no, gaano kadalas magpakita yung ad, gaano or anong time may pinakamadaming searches yung ad, tapos pwede mong i-edit yung ad schedule mo to show it doon lang. So, depende sa yan. Ngayon, ito, wala naman dito. So, ang gawin mo lang dito, nilagay mo, no ad schedule identified. Tapos, isa sa mga discovery questions mo kay client after is, may schedule ba sila? Mga ganun. So, mobile apps, the third is mobile apps excluded from display placements. Isa to sa mga importante. Okay? So, kunwari ito yung campaign nyo, okay? Tapos, ayaw mo siyang, ito yung, sa campaign settings, guys, pupunta ka lang sa campaign settings. Tapos, meron yan dito, ito, Google Search Networks and Search Parameters. Dapat laging naka-off po tong dalawa. Bakit? Kasi po, kung yung ads nila is search ads lang, then hindi po necessary na ino-on. Ito po kasi yung search network, and nabanggit ko to siguro 3 times na din. Lumalabas po to or necessary po to kung yung ads mo po is shopping. Kasi sa shopping, you wanted to show your products everywhere. Kunwari, nagpunta lang ako sa isang website, nagpunta ako sa online jobs for example, tapos may ads sa gilid ng product na yon, okay lang. Kasi baka mamaya maging interested yung tao sa product na yon. Pero kung nagbebenta ka ng painting services, then hindi po niya kailangan naka-on to. In case naka-on ito, ilagay mo na lang dito, Google Network turned on. Tapos, i-follow up mo later kay client, i-check mo, kailangan ba talaga yon? Huwag kang huwag kang mag-a-assume. Or kasi sinabi natin na dapat hindi naka-on, na dapat hindi naka-on yon. May mga clients na mas madami yung services kapag on yon. Depende na yun sa mga history nila. Pero syempre, the reason why you're putting this here is kapag naka-on siya, baka naman mamaya, yun palang isa sa pinakadahilan kaya kumakain ng gasto or kumakain ng budget yung ads ng client at wala sila nakukuhang return. Okay? So, fourth, device bid adjustments set based on performance. Siguro dito pa lang ma-realize mo ha. So, device bid adjustments, dito po kasi sa campaign, may nakalagay po kasi dyan kung um, sa advanced bid adjustments, give me a second. May nakalagay po kasi dito sa punta po kayo dito sa eto. Dito po siya sa insights and reports. So when and where ads showed. Check mo po dito. Kasi normally nakalagay po to dito computers, mobile phones, tablets. Saan ba karamihan lumalabas yung clicks? Saan may pinakamadaming clicks at saan yung pinakamadaming impression? Tapos, i-adjust nyo po yung bid. So, let's say, itong Heller painting,
let's say sa mobile phone, lumalabas siya ng, um, let's say yung campaign is 50% mobile at mas madami yung, let's say, conversion dito under mobile. Then pwede mo itong dito lagay 10%, increase siya ng 10%. So for example, ganyan. So yung budget, mag increase ito ng 10%. Okay? So, ganun po siya. Check nyo dito. Kung ano yung nakita nyo dito, ito yung ilalagay nyo. So, increase 10% setup on mobile. Then, ilagay mo na dito, most CTR and conversion comes from computer. Kung ano po yung nakita dyan. Again, the main reason why you're doing audit is for you to get idea and knowledge kung ano ba ang meron sa campaign nila. Lakihan natin to. So, hindi pa rin siya. So, i-ano na lang natin. Hirap na lang natin. Ayan. Okay? So, yun yung purpose. Once you're done with the targeting, then you're good na. Then you can just color this red, a green, or yellow, whichever color you like. Okay? So, are we following so far? Okay, good. So the third and one of the most important step is keywords and match types. Bakit? Bakit sinabi kong isa sa pinaka important? Kasi po ito yung nagdadala sa inyo ng clicks. Ito po yung nagdadala sa inyo ng traffic doon sa ads nyo. So first is irrelevant or duplicate keywords remove. Okay. Punta tayo sa campaign ko ulit. Itong campaign ko, Heller Painting, puntahan natin to under ad group, family living room painting. Kung may mga paulit-ulit dito, i-remove mo siya. Kasi may ibang client na may professional room painters na maglalagay pa ng professional room painting. Mga ganon. So, kung may mga ganon, ilalagay mo siya dito sa notes mo. Kasi kung duplicated siya, wala namang kaso yon, lalo na kung naka-broad match kayo. So, ano nga ulit yung different types of match, different keyword match type? So, kung hindi mo alam, guys, you can view the video here. Dito pala, sorry. Ano yung kamay ko? Yan. You can view the video here para po makita nyo kung ano yung difference. So, broad match is kung may nilagay akong keyword doon na room painting contractors, pag may nag-search ng room, lalabas ako. Pag may nag-search ng painting lang, lalabas ako. Pag may nag-search ng room painting, lalabas pa rin to. Kasi pag broad match, any of the word na mag-match o sinerch, lalabas ako. Yun siya. Pag phrase match naman, ang phrase match po is, wala ba akong phrase match dito? Phrase match is yung may parentheses, living room painters. So lalabas lang to kapag isa sa mga words doon is part ng keyword search. For example, living room or room painters. Okay? Pero kapag may nag-search ng ang living, hindi po siya match. Kailangan po phrase, yung phrase mismo, okay? Yung magmamatch sa kanya. Now, the other one is called exact match. Yung exact match naman, kung yung phrase match may parenthesis, exact match naman is meron siya yung parang ganon, yung square yung ano, yung dulo. So, exact match is pag living room painting, kahit pag may nag-search ng living room paintings, may S, hindi po sila lalabas. Kasi nga, exact dapat kung ano yung nandun. Okay, exact match is para less yung magiging traffic mo, pero lahat ng makikita mong leads is really quality. Kasi magmamatch lang sila kapag eksakto talaga siya. Kaya nga tinawag ng exact match. Okay? So, yun ang i-check mo dito. Irrelevant or duplicate keywords remove. Actually, nandito na pala sa phrase match and exact match. Okay. So, dito,
nakalagay sa akin is use broad match. Ito po siya, naka-broad match po siya. Yun po yung three different um yan. Tapos itong irrelevant, wala naman siyang irrelevant, no duplicate keywords. Ito po yung isa sa mga mahirap sa audit kasi you have to really check every campaign. So, nandito na tayo pala sa pangatlo, negative keywords list actively maintained. Yung negative keywords naman po, ito lang po siya. Oh. Pag pumunta ka po sa ad groups, nandito po siya. Sa negative keywords po, so, di ba, ang keywords natin is all about living room, kitchen, ano ba? Ano nito? Family and living room painting. So, ang keyword siya is pag may nag-search ng appliance painting, ng art painting, ng cabinet painting, ng cheap, ng commercial painting, only ng DIY, hindi po ako lalabas. Kasi hindi po yun related sa keywords na sinet ko. Yun po ang tawag sa negative keywords. Ayaw mong lumabas yung ads mo sa mga taong or sa mga terms na hindi naman para doon. Kasi kung nag-search ako ng do-it-yourself living room painting, tapos lumabas yung ads mo, tingin mo magkukuha sila ng living room service if gusto nga nila DIY. No. So that's why we put DIY here. So, meron naman siya dito. Okay. Okay. Lagay mo na rin dito yung notes if in case meron ka napansin na, let's say, ito, napansin nyo, naka-add group level. Meaning, itong keywords na to, naka-assign siya dito lang sa ad group na to. Hindi siya naka-assign sa isang ad group. Kasi may different negative keywords tayo. At diniscuss ko na rin sa previous video kung meron tayong account level, meaning yung buong account, lahat ng nandun na negative keyword, applied yun sa lahat ng nasa accounts, nasa Google account na campaign. Kahit hindi siya tungkol sa appliance painting, pero dahil niya account level siya at nasa loob ka ng um, shell roll as Google account, then lahat ng campaign mo magiging negative yun. Isa naman is campaign level lang. So, per campaign. Then, lahat ng ad groups na create mo doon, basta nandun siya sa under campaign yun, then lahat ng keywords is or negative keywords nandun. Lagay mo na yan dito. Okay, uses ad level keyword list. Ganyan. Then, pang-apat is search term report reviewed weekly. So, hindi mo naman to malalaman if nire-review to ni client. Pero, paano ka ba pupunta sa search term? Punta ka dito sa insights and reports, nandito po ang search term. Ang search term po is ito ang importance po ng search term is dito po lalabas lahat ng mga keyword na ni search ni person at kung ano yung mga keywords yung ginamit nila para lumabas yung ads mo. Okay? So kung let's say, nag-run ako dati ng campaign about sa flights. Nakalagay doon, flight from US to Bahamas. Tapos ang nakalagay doon, ang nilagay kong keyword, plane ticket, airfare, ganito, ganyan. Tapos may nakalagay doon, Airbus. Tapos nakuha yung campaign mo. Then, dito mo makikita yung Airbus. Tapos, yung Airbus, nilagay ko siya sa negative keyword. Kasi yung Airbus po, alam niyo po ba kung ano yung Airbus? Airbus po is yung bus po na nasa air. No? Airbus po is yung nagta-transport ng passenger from the airport going to the plane. Pag yung plane po is hindi directly connected sa airport. Sorry guys sa humor ko, natawa lang kami bigla. Tawag po doon Airbus. So, ayaw mo naman yung lumabas kasi hindi naman po yun isa sa mga keywords para ipalabas yung campaign mo na nagbebenta ka ng tickets from US to Bahamas. Right? So, ang dami po kasi ng clicks ko about Airbus to the point na ang laki na ng spend namin. Walang nangyayaring conversion. And that's because of that. So, another thing is airport taxi. Mga ganyan. Yun naman po yung mga taxi na maghahatid sa inyo from your location to that airport or from the airport to where you wanna go.
labas na po yun sa eroplano. So, dapat hindi nyo po yun sinasama sa keyword. So, i-add nyo po siya sa negative list nyo. And makikita nyo po yun dito sa search terms. Okay? So, ngayon, kung wala naman ditong bad search term, okay. Pero, check nyo rin. Pag may nakita kayong bad search term, i-add nyo dito, bad search terms, something. Tapos, itanong nyo sa client nyo, ito pong mga terms na to, are you using this? Is this something beneficial to your business? Kasi baka mamaya, isa pala yun sa mga kinikater nila. So, that's it. So, now, nandito na tayo sa pang-apat. Ads and extensions. Okay. Ang bilis natin na pang-apat na tayo. So, ngayon, each ad group has 2 responsive search ads minimum. Okay. Ang sabi daw dito, kada campaign, ito yung every ad, kada campaign daw dapat pag pinindot mo, dapat may minimum siyang 2 ad group. Bakit? So, ito dalawa. So, okay, lagay na natin dito. Okay. Alam mo ba kung reason kung bakit? Importante po siya because para makita nyo po kung ano talaga yung ads nyo na talagang pinipindot. Let's say ganito, ano siya, Haler Painting Company siya. Pero, gagawa ka ng ads sa services na mabenta. Baka sa dami ng ginagawa mo, nag-family and living room painting ka dito, isa lang, pero ang mabenta pala sa'yo cabinet painting. Actually, if you have more than 2, mas better. You can put roof painting here, mga etc. Tapos, kung ano yung pinakamagandang painting or pinakamay magandang ang conversion, yun ang i-keep mo. Then yung the rest, i-post mo or bigyan mo lang ng mababang budget para at least mahanap ka pa rin in case someone search for that specific keyword. So yun po yung purpose for you to test. Actually, sa Google po, required po na, ako po pag nagsa-start ako ng isang campaign, I normally put 4 ad groups sa isang campaign. Lalo na po kung multiple yung services ni client para maintindihan ko po alin po ba doon yung pagtutuunan namin ng budget. Okay? Kasi baka mamaya si client mo mahilig siya sa living room kasi gustong-gusto niya 'yon. Eh hindi naman siya yung magbabayad, eh. Magbabayad naman yung clients, yung mga magiging customer, hindi naman siya. Okay? So i-click niyo na 'yan. Second is ad copy includes keywords and strong CTA. Nakita na natin 'yon. So may keywords naman siya, okay na. So okay na natin 'to. Kasi may ibang mga ad group, and I'm gonna tell you, isang ad group meron lang siyang 5 keywords. So tingin mo yung 5 keyword yung ka-search, baka, pero baka mamaya ang taas ng kompetensya niyan. Tapos magbabayad ka lang sa competition. Site links, call-outs, and structure snippets active. Okay. Ano ba yung sinasabi nilang, nasa na ako? Ito. Ano ba yung sinasabi nilang site links, call-outs, and structured snippets? Nandito po yan. So, pag pumunta ka po sa campaign, punta ka po dito sa family living room, for example, may ano po tayo, assets. Pag pinindot po yung assets, dito mo po makikita yung site links niya. Ito po yung call out or yung CTA. Ito po yung nandito, call outs. So, naka-call out niya is high quality veneers. Veneers for every smile. Ba't nandito tayo? So, for ito lang yung mga ano niya. Okay. Tapos, custom veneer. Ito yung mga call out. Ang site links naman is, ito po yung, asan yung campaign nito? Ito yung mga site links. Free roof estimate, color chart view or work. Or ito po, call us, site link po yan, mga ganyan. So, living room, call us for living room refinishing, get a free quote, mga ganon, need family and give us a call today. Ang tawag po dyan, site link. So, okay naman po siya. Ngayon, may sinasabi dito, structured snippets. So, check natin, meron ba siyang structured snippets?
wala siyang structured snippets. Ngayon, check natin. Bakit wala? Check ko kung check dito Kasi nagbago yung update ni Google Ads. Hindi yung gantong ano yan before, ha? Oh, so wala siya dito. Okay. Pero dito siya normally, ito, yung snippets, yung kung may lead form siya, location, etc. So, okay naman siya. Ngayon, display path fields used for clarity. Display path, ito yung website po niya. Expanded final URL asset. Wala siya. Punta tayo dito sa campaign. Check natin. Ito yung campaign. Ito yung campaign settings. Tingnan natin kung nandito yung display path niya. Kasi nagbago. Normally kasi guys, makikita natin yon or may edit natin. So ngayon, for some reason, we can't edit it. Pero ito, um, display or ito. Ay, hindi for tracking to eh. Sige, check tayo. Mag-create tayo ng ads later and let's see. Pero technically, yung 'di ba meron ditong target website. So, for example, ito po siya. Ito yung website niya, abramroofing.com. Kung merong path URL po yan, meron pa yung abramroofing.com/roofing. Yung iba kasi wala na. Ito, ganito. Yung parang March painting last roof painting. Yung mga ganun. Yun po yung tinatawag na display path. Pag pumunta po sila. So, ito wala. So, none. Pero, check nyo po yan. Again, most of the time kasi, pag binigyan po kayo ni client ng access dito sa audit, most of the time, it's only for partial access. So, you can't really see some of them. Okay? Then, sa panglima is conversion tracking. Actually, guys, itong panglima and pang-anim, these two are things na you can only do if you have access na sa account. Yung parang makikita mo dito. Pero kung wala, wala. Pero pakita ko pa rin. Conversion tracking installed. So, nagpakita ako dito ng nakalagay dito, tag assistant. Open ka lang ng tag assistant. So, natin to. Open natin tong Tag Assistant, Google Tag Assistant, tapos, wait, para ma-verify mo na meron silang Tag Assistant na sa account, ganito siya. Ay, bakit? Wait lang guys ha. Ito pala pwede kang pumunta dito then malalaman mo kung paano yung mag-validate ng isang Tag Assistant guys. Nandito siya. Pero most of the time, kapag may Tag Assistant na siya, ito kasi for some reason, pag pinipindot ko, nasi-save na siya dito. Pero mag-a-add lang tayo ng domain ng website. So, let's say mag-add tayo ng website, itong Rovers. Ilalagay niya lang dito. Tapos, makikita niyo yan, finish na. Let's finish. Kalagay connected. Tapos, pag kinontinue mo yan, ito yung mga tag niya, ganyan, nandito siya lahat. Okay. Actually, you need to do more kasi you have to try firing, let's say, mag-create ka ng simple or fictitious, let's say, lead. Tapos, i-check mo siya kung papasok siya. Pero for now, let's say, okay, I'll do a different discussion about conversion tracking. Pero sa ads pala, guys, nandito yon. Makikita niyo yan dito. Kung may mga conversion na po siya, makikita niyo rin yun. Tuturo ko sa inyo later. So, wait lang. Turo ko na nga sa inyo ngayon. Ito siya sa goals, under goals and conversion. Click mo na yung summary. So, pag nagpunta ka sa summary, mag-aantay ka lang na mag-load siya. So, ito yung mga conversion na nandito na. So, ako kasi ginawa ko may form submission ako, calls from ads. Tapos, pag clinic mo kasi to, makikita mo naman yung details niya.
i-edit mo yung settings, for example, kung ano yung value, etc. Tapos, may ano pa yan dito, may one conversion, if it's one call ba is conversion, or every call na the same number, conversion, yung mga ganun. Basta nandito siya guys sa, nandito siya sa goals or sa conversion option dito. Okay? Ngayon, makikita nyo, hindi pa daw ito nakapa-install kasi wala naman akong website. This is my um, sandbox. Okay? Pero dito, yun yung guys. I-check nyo dito ko nandito. Tapos, magta-try ko yung mag-conversion tracking sa Tag Assistant. Okay? Kasi minsan, pangit mag-create ng campaign, tapos nakakabenta na pala, pero hindi ka naman nakikredit na dahil yung sa ads mo. Kasi walang tag. All key action, calls, forms, purchases are tracked. Yun yung pinakita ko guys. So may ano dito, ito. May calls, flight, phone calls, contact us. Di ba pag may nag-contact us kasi automatic mag-create na yun ng lead or for example, nag-book sila ng appointment, etc. May custom goals pa yun dito. So, pag may ganon, iti-check mo lang na active. Pag hindi, edit mo yung goal or troubleshoot mo, then there will be steps naman on how you can fix that. So, nandito siya sa, nandito pala. Itong no duplicate or inflated conversion. Ang no duplicate is, parang katulad lang ganito. May ano na siya, may contact us na siya, may book appointment pa. So, sa website, ito, open tayo ng website. Huwag natin i-open yung nag-ads. Ito, hindi naman to nag-ads eh. So, for example, klinik ko tong contact us. Magpipik yan ng appointment, right? So, cancel natin. So, technically, it's a lead na. So, ito na yung contacts. Ngayon, meron ka pang conversion ulit na book appointment, meaning, pinindot ko, then nag-open ako ng app or nag-schedule ako. So, technically, that's a book appointment. So, parang isang tao lang naman sila, tas dalawa yung conversion mo. Yun ang sinasabing duplicate or inflated. Kasi technically, ang i-report mo kay client, nakadalawang leads ako today, na-close mo siya. Pero ang totoo, isang lead lang naman pala siya. Pero dalawang beses mo lang siyang na-tag. So, okay mo to if okay. Pag may nakita kang issue, ilagay mo dyan. Okay? Then, attribution model reviewed. Use data-driven if possible. Sa attribution, nandito siya guys sa settings pa yun or sa custom variable. Wait lang guys ha. Check ko. Kasi itong pangit kapag wala kang campaign. Kasi pag wala kang campaign yun, ito pala sa measurement. Under measurement, so attribution, nakalagay dito, i-review mo yung attribution model. So, sa attribution kasi, meron siyang tinatawag na conversion path. So, let's say ito yung path. Kailan ba nag-convert si client? Nung sa first interaction, nakita niyo yung ad mo, pero hindi siya nag-book. Tapos, nakita niya ulit yung ad mo, pero sa next, nag-book na siya. So, yung attribution niya, guys, is if kailangan mong malaman saan ba siya nagbo-book. Is it the second interaction, third interaction? Or sa device analysis naman, anong device yung the most na nag-create ng conversion? So, when we say attribution, ihahanapin mo kung saan nanggagaling lahat ng leads. Hindi porke may leads ka, maganda yung conversion rate mo, yung click-through rate mo, okay ka na. Kailangan mo ma-identify yun. And nandito naman yung guys. Pero, hindi lahat ng attribution correct ha. Kasi, we have this. May ads ako, nakita niyo yung ads ng client ko, tapos hindi siya nag-book. Tapos the next time, si client, hindi na siya nagpunta sa ads. Ang nangyari, pumunta na siya sa direct website ng client ko. Inopen niya yung website sa computer, tapos nag-book siya ng appointment doon. So ngayon, yung appointment, na-track yun as direct traffic. Hindi siya na sama as lead from CPC or pay-per-click or PPC pala, hindi CPC. PPC. Ngayon, paano mo matatrack yon?
yung mga ganon. Kasi normally, yung client ko naman, the moment na na-close silang lead, tinatanong nila, where did you see or how did you know about us? Ganon. Sasabihin nila, on your ads. Pero direct traffic siya. So ngayon, ang ginagawa ko, weekly, kapag nagbigay ng, weekly, nag-upload ako ng file, nag-upload ako ng file sa account ni client ng mga leads na na-close para makita at mapunta doon, okay, may nag-match, itong mga na-close, nagpunta na siya dito, okay. So, yung PPC ko pala, yung ads ko pala, effective naman. Pero, hindi lang siya nagko-close or nagiging lead or sale sa ads. Kailangan niya pang bumalik. Is there any reason why? Check mo ngayon. Baka mamaya yung ads mo convincing siya pero not enough for them to like take a leap and book right away. So baka mamaya add copy siya, yung mga ganyan, etc. So yun ang reason kung bakit meron tinatawag na attribution. And dito siya guys, meron siyang attribution conversion paths kung saan siya nanggaling, yung path metrics kung let's say one day, second day, third day, mga ganyan. Assisted conversion if nanggaling siya sa Google, tapos hindi siya nag-book, pero nag-book siya at naging sale. Pagpunta nila sa website, lalagayin dito, parang assisted conversion siya. Hindi siya one lead. Most likely, it will be 0.5 lead. Mga ganon. Model comparison, mga ganyan. Kung saang campaign pinakamalaking yung lead list nyo, mga ganon. Okay. So, kahit anong makita mo, lalagyan mo lang yan dito, i-review mo lang. Ngayon, kung wala silang gano'n, most of the time wala silang gano'n, none mo lang. Pero it's better if you can ask questions about that. Okay? So, on the sixth step nga tayo, and last step is performance and budget. Ito isa sa mga bagay na kailangan nyo talagang i-check, especially if the client has running campaigns. May mga clients kasi na i-hire ka to create the campaign from scratch. Pero may mga campaigns na naman na hinire ka kasi either their previous Google Ads Manager didn't do well, kaya naghahanap sila na mas magaling. Okay. CTR, CPC, and CPA compared to benchmarks. So during a strategy call, normally nagtatanong ako, what's the LTV ba ng iyong lead? When we say LTV, it's lifetime value. Pag may nakuha kang lead, ano yung lifetime value niya until umalis si lead sa'yo? So, maganda to sa mga services na may subscription. Okay. Yung client ko, let's say, nagbabayad siya ng $300, pero they normally pay monthly of 1,500, for example, and umaalis siya normally 7, 8 months saka sila umaalis. So, sasama mo yun doon. Okay. So, yung lifetime value niya, 1,500 times 7 months. Okay. So, ibig sabihin kasi ng ganun, okay lang kay client na yung cost per acquisition mo or CPA is mahal. Kasi kung nagbabayad si lead ng 300 upon signing up, then 1,500 per month, okay lang kay client for sure ang magbayad ng let's say 200 per lead. Yung mga ganon. Kasi mababawi naman nila yan upon signing in and kikita pa sila after few months pa, yung succeeding months, kita na yon, profit na yun, mga ganyan. So, yun po yung CPA. Check mo po yun. Kaya kailangan during the strategy call, you have to ask those questions. What's your lifetime value? Mga ganon. Para lang meron kang benchmark or info. Yung CPC, yung cost per click, pag meron ba silang 10 lead, ilan ba nako-close doon, then check mo yung mga keywords mo, baka hindi nila kaya na yung keyword na binili mo is money keywords pala, meaning yun yung keywords na pinag-aagawan. Ang isang click, $15 agad, tapos ang budget yung $50 lang per day. So, kailangan mo yung alamin. And importante pa is CTR. CTR, depende po sa type of business meron kayo. Pero for service-based business, normally 3% or above is really good click-through rate na.
Pag mababa sa 3%, meaning there's either a problem with the offer or the ad copy, kaya wala masyado nag-click. Pero kung ang CTR mo naman, let's say, is 10%, ang taas, tapos si client mo nagrereklamo na wala silang leads, baka yung offer nila, baka ang mahal nila maningil, baka hindi sila nagbibigay ng discount, etc. I-check mo yan dito. So far lang, ang issue lang dito sa account ko, wala siyang ganun. And I can't show you a live account kasi NDA. Okay? Pero just in case you found those things out, lagyan mo na lang dito yung notes mo. Okay? Yung okay needs fix, that's just really me kasi I know na what to do. Pero kung ikaw, it's better if you can put any of the idea, any findings you got. Wait lang, kati na ilong ko. So, second to of our sixth step, low performing ads, post or refresh. So ngayon may nakita ka, ito, hala, naka-pause. Then check mo, may data naman yan dito. Bakit kaya siya naka-pause? Then kailan siya na-pause? Mga ganon. Para malaman mo, may ginawa ba si client? Kasi most of the time, they have done something naman na to work on that. Baka lang kailangan nila ng assistance, kaya kanila hinar. Kasi nga, from there, hindi na nila magawa. Kasi, syempre, the clients don't wanna get charged for something that they don't understand kung wala silang Google Ads Manager. So, they post things out. The problem ng those, as you know, if you post a campaign, nawawala lahat ng learnings. So, lagay mo lang yan dito. So, one campaign, ay, wait, wala na type. One post campaign, then yung date, etc. Mga ganun. Then, the third one of our sixth step is budget allocated to top performing campaigns. So, kung meron kang campaigns, let's say, let's put this to all campaigns na. Let's say may campaigns ka na dito. I-check mo, ano ba yung budget nito? Tapos tingnan mo, okay, ito yung conversion niya. Ito yung nakuha niya ng pera. I-check mo ngayon. This is really where your judgment would go to. Kasi, kailangan mo na ma-identify, okay, so in 1 month, they spent a total of, let's say, $5,000. That's 5,000, 2,000 of that went to this. Then 1,000 went to this. Again. From there, you would know, okay, so nag 30, 20, 10, 5, 5 siya. Yung 30, yun ang top performing. Pero bakit yung 20 niya, isa sa mga low performing, pero ang taas ng budget? Then you have to check, baka nasa targeting niya, baka dahil sa mga, ang target doon yung sa mga taong nagpunta na sa website before, mga ganun. You have to identify those. So, yung budget allocation, i-check niyo yan para matanong mo siya next. Tapos, if you're seeing a top performing campaign, tas ang konti ng budget, lagay mo dito, top, but less budget. So, something like that. Para pag nag-call kayo, sabi mo sa kanya, one of the things that I noticed, Mr. Client, is that your budget allocation is not efficient. It is being your most of your budget are being eaten by gantong campaign, which is not really giving you the return on the conversion that you need, etc. So, mga ganon. Kasi eto guys, at the end of the day, data lang yan. Ikaw pa rin mag-explain. So, display placement review for a relevant site. This is the same as mobile apps. So, check mo dito, turn on lang. Ganun lang. So, once you have this, guys, hindi dito nagtatapos yung, ano nyo, hindi dito nagtatapos yung inyong audit. Kasi pag binigay mo to kay client, ano daw? Sabi niya, campaign, okay. Ano ibig sabihin na nun? So, you have to summarize this. Or, you can set up a call with the client, then discuss mo sa kanya. Dito na guys, magpapasok yung sinasabi nating storytelling. Kasi kung ako, let's say, nakita ko to, puro okay. Shucks, ang ganda naman ang campaign niya. So, pag ako naging Google Ads Manager nito, paano ko gagawin? Okay naman lahat ng in-audit. Sabi ni CL, audit ko lang nando. Pag may
paano kung ang issue niya is, let's say, ilan ba to? Oh, 24. Sa 24 na to, let's say yung issue niya is 4 lang. So, paano mo i-explain kay client na they need to hire to fix that 4 um, needs fixing part? Okay. So, dito na papasok yung, tawag dito, storytelling. So, from dito, sabihin mo, Mr. Client, I did an audit on your account and I realized that your campaign is set up correctly. I was able to find most of them properly set up. However, you mentioned during our call before that you're not getting proper leads. So, if that's gonna be the case, one of the reasons is because, then sabihin mo na yung need fixing mo. Since apat lang siya, for example, other than that, I also think that you needed to have a better strategy. Kasi guys, yung strategy, wala naman yan dito sa audit. You needed to have a better strategy. Because currently, your strategy upon checking up your campaign setup is this. And this campaign strategy that I have, I think had been set up for this long. Ngayon, since it's not working, I would propose a different strategy. And I have experience when it comes to service type like yourself to really generate the proper leads and quality leads that you deserve, etc. Ganun mo na yon. Ngayon, I realize we have some na talagang hindi marunong masyado magsalita or hindi komportable mag-communicate. That's fine. You can send that via email. Ang tanging bagay lang na kailangan kong sabihin sa inyo guys is never ever mention the strategy on your email or on your call. Dapat 'pag na-hire ka na, saka kayo magbibigay ng strategy. Kasi audit lang po, free audit lang yung ginawa nyo. The moment na nagbigay kayo ng strategy, then what's gonna happen is they might just use it or get someone they know to implement your strategy. Baka may tao silang kilala na hindi lang marunong mag-strategize pero marunong gumawa ng ads. And I have an experience like that. So, there was this company na tinawagan ako, sila actually nagbibigay sila sa akin ng like 2 or 3 interviews every month. Pag meron lang available for Google, hindi ko sila tine-turn down kasi you never know when you need a new client. And para sa kapatid ko nga, ganon. Tapos nabigyan ako ng strategy kasi ang sabi, iti-test, na-hire ako, tapos bibigyan daw muna ako ng test, pinakreate ako ng strategy, create ko. I think I've shared that sa last call ko yung may sa Meta Ads pa nga. Binigay ko yung strategy. I spent 5 hours doing it kasi I had to do research. Keyword research, market research, competitor research, yung branding nila. Kailangan kong i-check lahat. Then I created a strategy. And all along, I was thinking, hired na ako eh. Kahit ba hinihingan ako ng test at most, they will give me 1-2 months to really um, show may kakayahan. Tapos 1 week na hindi pa bumabalik. Pagbalik din nag-email na ako the second week. And dong second week, almost third week na nag-email na with, sorry, the client decided to go with someone else, etc. Pero we will pay you. Pero hindi dapat babayaran nila ako ng let's say September 1. Hindi, sabi sa 15 na daw. Agency to Then 15, nag-chat ako, wala pa rin. Sabi niya, we need your GCash kasi daw yung Wise daw hindi nag-work. That's like around 4,000 pesos din kasi for a 5 hours worth of work. Sabi ko, okay, kung di ako na-hire, okay na lang din. Basta makuha ko yung bayad. Then, September 30, wala pa rin. Hanggang sa, siguro, October 5, nag-email na ako. Sabi ko sa kanila, I appreciate the business that you've been giving me, all the clients that you're giving my way para lang ma-interview ko. I wanted to keep the collaboration. However, if this doesn't get settled, I will just email the client. Technically, the strategy that they're using right now, kasi nakita ko yung Meta ads nila and yung Google ads nila,
exact strategy I provided was there. Lahat ng pinatanggal ko nandun. Sabi ko, email ko na lang si client. If the client knew na they're already using it and they paid for it, baka yun yung usapan niya, I'm not sure, then nada. Then, second day, I got paid after that. So, guys, the lesson is, never share your strategy until you're hired. Kasi guys, it's, ano eh, pinagpaguran niyo yun eh. Okay? But other than that, we've been here for a long time, 1 hour na pala. I hope I was able to show you the strategy that I have. Ngayon, if you want a copy of this Google Sheet, Google Audit Sheet, I'll be putting this sige. Ayan na. I will put anyone with link so you can have a copy. All I ask is, if you get the copy of this, you can edit this as much as you like. Wala namang issue. Just don't edit this specific page, okay? Mag-create kayo ng file, make a copy bago nyo edit. Kasi pag in-edit nyo to, kawawa naman yung iba na kukuha nito, tapos edited na siya. Okay? And once you get a copy, comment naman kayo sa ano ko, sa videos ko. I appreciate all those people na commenting, sharing likes as well as subscribing. I got more than 15 subscribers just last week from that video. So I really, really appreciate, guys. And whenever you send me messages about the learnings that you get from the videos I made, natutuwa ako. And this is the reason why nagtatagalog ulit ako ngayon, kasi we got more requests for a Tagalog tutorial. So, thank you so much, guys. Okay, that's basically it for me. I really hope that the Google audit I made will help you. Again, don't hesitate to send messages if you have questions. I will answer them as much as I can. Okay? Again, don't forget to like, comment, and share this video. Thank you so much again. I'm your Shia Rola, and have a great day.